Kamusta mga tol? Sino ba ang deserving na manalo ng 6 Man of the Year this season? Abay, tirahin na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay, game. Ito yung mga players na liyamado sa pustahan na manalo ng 6 Man of the Year this season, ha? Si Sheldon Johnson ng Spurs. Tapos si Jaime Gustosabel de Alajaques ng Miami Heat. Ay, may junior pa nga pala. Si Rich Shepard ng Houston Rockets. At si Riley Reid ng Minnesota Timberwolves. Last season mga tol, ha? Yung nanalo 6 Man of the Year, si Pritchard Reynoso ng Celtics, diba? Pero this year, hindi na siya kasama kasi na-promote na no? Starting point na siya ngayon Congrats tol, painom pa naman. Okay, dito muna tayo kay Sheldon Johnson ng San Antonio Spurs. Eto, legit na 6 man talaga to mga tol no? Kasi 81 games na siya naglaro this season, tapos lahat yun off the bench talaga siya Never pa siya nag-start Average niya this season 13 points, 5.3 rebounds, 1.4 assists, 0.1 blocks, 0.6 steals, 0.8 turnovers, 52% sa field goals, 36.9% sa 3 points at 79.3% sa free throw in 23 minutes lang kada laro. Okay no? Talagang okay na okay yan. Kasi kung nanonood kayo palagi ng mga laro ng Spurs mga tol, yung energy na binibigay pala ni Sheldon Johnson off the bench, diba? Isang dahilan na talaga yan kung bakit malakas yung Spurs this season. Sa last 9 games ng Spurs, lahat yun double digits ang ginawa niya, ha? At meron pang kasama 21 points laban sa Miami Heat, 24 points naman laban sa Pacers, at yung mga best games niya this season, 25.6 rebounds laban sa OKC Thunder, panalo yung Spurs doon, at gumawa rin siya ng 27 points, 10 rebounds naman laban sa Utah Jazz. Tapos 25 points naman siya laban sa OKC, ha? Panalo na naman sila doon, ha? At gumawa rin siya ng 25 points laban sa Atlanta Hawks. Etong si Sheldon Johnson mga tol, starter dati sa Spurs yan, diba? Nag-average pa nga yan dati 22 points per game sa Spurs noong wala pa dati si mayayaman noon. Pero kagandahan talaga dito ang mga tol, in-embrace talaga niya yung role niya off the bench ngayon no? Makikita mo yan sa field goal percentage, ang taas talaga, 52%, pinakamataas siya sa lahat ng candidates ngayon. Noong starter pa siya kasi dati 45% lang siya sa field goals at 33% lang siya sa 3 points. Pero ngayong season na 6 man na siya, 52% siya sa field goals at 37% naman sa 3 points. Nice! Tapos isa pang gamit to si Sheldon Johnson mga tol, ang lapad ng katawan nito no? Kagaya nung nakita natin laban sa Sixers sa second half, siya na yung tumawag kay Marcus Embiid at talaga nakipagpalitan siya ng mukha kahit pangit pa yung hype na yun. Tapos kung mapapansin nyo, parang siya pa kayo naging leader ng second unit ng Spurs ngayon no? Maraming ganyan players dati mga tol, diba? Yan yung mga tinatawag nilang glue guy Kumbaga, hindi man siya yung star player ng team, pero in some way, lalo na sa locker room talagang respetado siya ng mga players at nakikinig sa kanya yung mga kakampi niya, diba? Tsaka walang absent talaga to mga tol 81 games na siya naglaro this season, wala pang absent kahit isa. Hoy, like mong hype ka, kailangan pa papalala bago mag-like, ang tigas ng mukha mag-like ka na! Tapos pangalawa namang candidate, eto si Jaime Gustosabel de Alajaques ng Miami Heat. Ay, junior pa nga pala. Legit na 6 man din to mga tol 72 na laro niya this season, isang beses pa lang siya nag-start Average niya this season na 15.1 points, 5.1 rebounds, 4.7 assists, 0.3 blocks, 0.7 steals, 49.8% sa field goals, 29.8% sa 3 points, 77.1% sa free throw sa 28 minutes kada laro. Eto, malakas talaga tong hype na to mga tol, gwapo pa no? Piling ko nga dapat starter na tong hype na to Pero dahil sa style na ginagawa ni Coach po, talagang kahit na merong injured na players mga starters sa Miami Heat, diba? Off the bench pa rin palagi kadalasan pinapalaro to At ito, ang dami nagawang high scoring games ito off the bench 32 points laban sa Wizards, 28 points laban sa Pacers, 28 points laban sa Hornets, at 27 points naman laban sa New York Knicks. At kung pataasan lang ng puntos off the bench ang labanan mga tol, eto si Jaime Gustosabel de Alajaques na siya na yung may pinakamaraming puntos off the bench this season, 1,074 points na may junior pa nga pala. At sa lahat ng candidates para sa 6 Man of the Year this season, siya talaga yung pinakamaganda yung stats sa lahat So hindi to kagaya ng mga normal na 6 man dati mga tol yung mga microwave scorers na tinatawag na mabilis uminit at gagawa ng sangkatutak na puntos off the bench. Eto, medyo kakaiba to kasi kumpleto talaga yung laro na ito Scoring, playmaking, pati depensa, malakas tong hype na to no? 17 times siya nakagawa ng more than 10 points, 5 rebounds, 5 assists sa isang laro this season At meron pa mga pagkakataon pa nga, malapit na nga siya mag triple-double 22 points, 13 rebounds, 7 assists laban sa Cavaliers, 14 points, 12 rebounds, 7 assists laban sa Blazers, tapos 18 points, 8 rebounds, 9 assists naman laban sa Hornets, at 20 points, 3 rebounds, 11 assists laban sa Nuggets. O diba kita niya no? All around talaga yung hype na to no? Gwapo pa. At kaya nga sinabi ko kanina, dapat to pang first leg na talaga to, magaling kasi talaga Pero off the bench pa rin siya ginagamit palagi ni Coach po. Yun nga lang, pang 10 sa isa Miami Heat this season, pero I don't think makaka-apekto yan kasi 6 man naman yung pinag-uusapan natin dito, hindi naman MVP
Tapos yung pangatlo naman sa listahan, etong si Reed Shepherd na Houston Rockets. 6 man din to mga tol, no? Pero kasi 20 times na siya naging starter this season. Yung stats niya this season na 13.5 points, 2.9 rebounds, 3.4 assists, 0.7 blocks, 1.5 steals, 43.1% sa field goals, 39.5% sa 3 points, at 81% sa free throw in 26 minutes kada laro. Eto, ang laki ng in-improve nito mga tol, no? Lalo-lalo na yung kumpiyansa niya talagang tumaas ngayong season, At sa lahat ng candidates ng 6 man of the year this season, eto yung tinatawag talaga nila microwave na scorer, diba? Na bagay talaga maging 6 man. Yun bang kahit kakapasok lang, bigla kang bibigyan ng katutang na puntos nito, instant offense kumbaga, no? Kasi scorer naman talaga yan mga tol, no? Nung college nga, 52% niya sa 3 points, Kaya nga kinuha siya third overall pick ng Rockets, mas nauna pa kesa kay Castillo Buhangin na San Antonio Spurs. May mga laro to this season mga tol, pumutok talaga to sa 3 points, Laban sa Bucks, 9 out of 14 sa 3 points, 27 points. Laban naman sa Warriors, 30 points naman, 6 out of 12 sa 3 points. Laban naman sa Sacramento Kings, 28 points naman, 7 out of 16 sa 3 points. Laban naman sa Nuggets, 28 points din, 6 out of 9 sa 3 points. At sa 81 na laro niya this season mga tol, 4 na beses lang siya hindi nakashoot ng 3 points, So 77 na laro this season, nakashoot siya ng 3 points. Pero since high volume na shooter nga siya sa 3 points, yung overall field goal percentage niya mababa talaga, 43% lang, compared kina Yeskel Don Johnson tsaka Jaime Gusto sa Alakes na 52% tsaka 50% sa field goals. Ay may junior pa nga pala. At tingin ko mga tol, etong si Reed Shepherd mga tol, kahit na gumanda talaga yung average niya off the bench this season, mas mali talaga yung chance niya manalo, diba? Kesa dun sa dalawang nauna. Pero siya talaga yung pinakamalaki yung in-improve sa lahat. So baka nga mas may chance pa siyang manalo na most improved player of the year, diba? Kesa 6 man of the year kasi 4.4 points per game lang siya last season, pero this season naging 13.5 points per game na. Pero kung 6 man yung pag-uusapan, tingin ko malit lang chance nitong manalo, At panghuli, etong si Riley Reid na dati nang nanalo ng 6 man of the year, diba? Noong 2024 season. This season mga tol, 13.6 points, 6.2 rebounds, 2.2 assists, 1 steal, 1 block, 45.6% sa field goals, 36.2% sa 3 points, at 73.2% sa free throw in 26 minutes kada laro. Sa 77 na laro niya this season mga tol, 74 doon off the bench. So legit na 6 man din to mga tol, Eto, consistent na double figure scorer talaga to off the bench, 55 times siya naka-double digits this season. At yung mga best games niya this season mga tol, 28 points, 5 out of 10 sa 3 points laban sa Wizards, 33 points, 6 out of 10 sa 3 points laban sa Chicago Bulls, 29 points, 10 out of 15 sa field goals laban sa Miami Heat, at 25 points, 8 out of 12 sa field goals laban naman sa Milwaukee Bucks. Eto mga tol, ang gusto ko naman dito kay Riley Reid mga tol, hindi lang pang gabi to, hindi lang pang offense to si Riley Reid, no? Malakas din dumipeso itong hype na to, At stretch 5 talaga to mga tol, hindi to kagaya ni Capre, Rudy Gobert na puro depensa lang ang ginagawa, Kaya nga dati ko pa sinasabi, diba, baka mas bagay na gawin nilang first time to kasabay nilang Gam, imbis na si Capre yung kasabay nilang Gam, At sobrang consistent talaga nito mga tol, 4 na sunod na taon na siyang halos ganyan yung average niya palagi, At yung nakakatawa naman dyan, mas mataas pa actually yung average niya ngayong season sa puntos, sa rebound, tsaka sa assist kesa nung nanalo siya ng 6 man of the year noong 2024 season. Pero kakaiba kasi this season, mas maliit yun siya sa manalo, diba? Hanip, At malaki pa rin naman talaga yung impact ni Riley Reid para sa Wolves mga tol, no? Pero hindi hamak, mas malaki pa rin talaga yung impact ni Yeskel Don Johnson sa Spurs at ni Jaime Gusto sa Alakes sa Miami Heat. Ay, may junior pa nga pala. Last season, ganun din yung nangyari, no? 14.2 points per game yung ginagawa niya off the bench, pero si Pritchard Reynoso ng Boston Celtics yung nanalong 6 man. So ayun mga tol, no? Ano sa tingin nyo, Sino ang deserving na manalo ng 6 man of the year this season? Tingin ko mga tol, para sa akin lang to, Yung deserving, yung deserving na manalo ng 6 man of the year this season, kung overall production yung pag-uusapan natin off the bench, syempre si Jaime Gusto sa Alakes na Miami Heat. Kasi di ba, may junior pa nga pala. Kasi almost 15 points, 5 rebounds, 5 assists per game yung average niya off the bench, hanip, Pang starter na stats na yung ganyan, Yan yung dahilan, kaya siya yung tingin kong deserving kasi nga all around talaga, pati depensa malakas din yan, Pero ang mangyayari yan mga tol, ang tingin ko mananalo ng 6 man of the year this season, eto si Yeskel Don Johnson ng San Antonio Spurs kasi hindi lang stats yung binibigay talaga niya, no? Halata kasi siya talaga yung nagiging leader ng bench ng Spurs this season at isa talaga siya sa reason kung bakit lalong lumakas yung Spurs sa taas ng standing nila, Dati kasi kapag lumalabas si Wembanyama, di ba, humihina talaga ng todo yung Spurs, Pero this season kahit yung bench nila ang lakas pa rin talaga kasi nga ang sipag talaga ng bench nila ngayon, Kaya mga tol, iposan nyo na pati nanay tatay nyo, pati jowa nyo, isama nyo na sa pusta si Yeskel Don Johnson yung mananalo 6 man of the year this season. Okay na pakimagas, malaki mga ito ni Yeskel.